Sama-sama po tayong manalangin. Mapagmahal at mahabagin naming Amang nasa langit, inibig mo kami at kinahabagan nung kami ay malayo sa iyo at lumalakad sa kasalanan. Nung hindi pa namin kilala ang Diyos, namatay ang Panginoong Hesus para sa amin, at sa pamagitan ng mahalagang dugo na kanyang dinanak, ay nahugasan ang aming mga kasalanan magpakilanman upang hindi na kami makatanggap ng kahatulan at sumpa. Iniligtas mo kami ng walang anumang kapalit, ginawa mo kaming mga anak ng Diyos, at binigyan mo kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Pinasasalamatan ka namin para sa lahat ng biyayang ito. Sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harap mo. Pinupuri ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng iyong salita at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Naniniwala po kami na kasama ka namin ngayon. Tignan mo ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng iyong mahabaging kamay. Kami ay mahina pa rin sa pananampalataya at minsan ay nabibigo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at sumusunod sa mga pag-iisip at pagnanasa ng aming laman. Hawakan mo kami ng iyong salita, espiritu at kapangyarihan upang kami ay mamuhay bilang mga anak ng Diyos na walang kahihiyan at mamuhay ng tama bilang mga taong karapat-dapat na tatanggap ng papuri, karangalan at kalwalhatian sa harap ng kalwalhatian ng Panginoon na muling darating. Patnubayan at gabayan mo po kami. Sa aming iglesia sa buong bansa, sa maraming iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng aming mga kapatid na nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan, samahan mo sila sa pamagitan ng salita ng Diyos, biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sila ay higit na umasa sa Panginoon, buong tapang na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon at gumawa ng mga dakilang gawa ng Diyos sa pamagitan ng pag-akay sa mga kaluluwa sa Panginoon at pagdala sa kanila sa kaligtasan. Hawakan mo kaming lahat upang wala ni isa sa amin ng matisod sa biyaya ng Diyos. Ang Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita upang kumilos sa tamang oras at nagtuturo sa amin kung paano kami dapat kumilos. Turuan mo kami ngayon kung ano yung dapat naming gawin at punuin mo kami ng higit pang karunungan sa pamagitan ng iyong salita. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 17. Mula verse 5. Babasahin ko mula sa Lucas chapter 17, verse 5 hanggang 10. Lucas chapter 17, verse 5 hanggang 10. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sinabi ng Panginoon, kung meron kayong pananampalataya na kasinlaki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, susundin kayo nito. Sino sa inyo na merong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang magsasabi sa kanya pagkagaling sa bukid, pumarito ka agad at maupo sa hapag ng pagkain? Sa halip, hindi man niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigkis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom, pagkatapos ay kumain ka at uminom? Pinasasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Hanggang dito po. Sa pagkakataong ito,
Kababalik ko lamang matapos ko pong dumalo sa winter retreat sa Tokyo, pastor's retreat sa Osaka, at inauguration ng Osaka Central Church. Kasama ko po ang ilang mga deacons, elders at mga kapatid, at nagkaroon kami ng makabuluhan at mabungang fellowship. Tulad po ng alam ninyo, ang Japan ay tunay na isang mahirap na lugar para sa evangelism. Ang mga Hapon doon ay walang tiyak na pananampalataya at kumakapit sa isang uri ng Diyos-Diyosan. Marahil ay paniniwala sa mga Diyos ng kapalaran. At kapag sinabi mo sa kanila na maniwala sa Diyos, tinatanong nila kung ang Kristyanismo ay hindi ba pareho sa Unification Church. Ito ay dahil sa mga maling gawain ng Unification Church. Kaya nga, nang makita ko yung isang flyer para sa isang Bible seminar, nakasulat doon, kami ay hindi ang Unification Church. Opo, nakasulat ito upang ipaliwanag sa kanila. Nakasulat, kami ay hindi Unification Church. Opo. Anyway, ito ay isang lugar kung saan mahirap ang evangelism. Gayunpaman, tulad ng alam natin, ang ebanghelyo ay nagsimula sa Jerusalem, pagkatapos ay kumalat sa Roma, Europa at Amerika muna. At ang ating bansa ay nasa dulong silangan. Tama po ba? Ang Japan ay isa ring isla na nasa pinakadulong bahagi. Ang ebanghelyo ay sinabing lumaganap mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ngunit ang ebanghelyo ay huli nang dumating dito sa Korea. Patungkol sa Japan, ito ay nasa bandang dulo. Kaya kapag ako ay nangangaral sa Japan, itinuturing ko ang Japan bilang dulong bahagi ng mundo. Ang ebanghelyo ay lumaganap sa Korea at mula rito, ang huling misyon sa mundo ay nangyayari na. Kaya pinagtutuunan ko talaga ng pansin ang Japan. Ito ay isang kalapit na bansa. Ngunit ang evangelism ay hindi maayos na lumalaganap at nararamdaman kong ito ay ating responsibilidad. Ang ating mga missionaries at local evangelists sa Japan ay nagsusumikap kahit na mahirap. Kahit na ang bilang ng mga naliligtas na tao sa Japan ay hindi lumalago na kasing aktibo tulad sa Korea, ngunit ang bilang ng mga naliligtas doon ay patuloy na tumataas. Kaya sa pagkakataong ito sa Tokyo, merong Shinjuku Church na katabi ng Tokyo Church at meron ding iba pang mga churches. Sa Osaka, merong Osaka Church at kamakailan lamang ay nagtayo ang Osaka Central Church ng bagong gusali at nagdaos ng inauguration. Ang Osaka, tulad ng Tokyo, ay isang napakalaking lungsod. Ang Osaka Central Church ay matatagpuan sa sentro, ngunit nagkaroon ng iba't ibang mga kahirapan dahil sa lugar ng pinagtitipunan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagkaroon ng isang magandang lokasyon at maayos itong na-renovate. At bilang resulta, nagdaos sila ng inauguration at maraming tao mula sa buong Japan ang nagtipon at masaya itong nagtapos. Ang ating mga missionaries at local evangelists sa Japan, sila ay talagang determinado at masigasig na nangangaral. Kaya ang evangelism sa Japan ay nagiging mas aktibo. Ang Japan ay may populasyon na humigit kumulang 125 million na tao, na halos 2.5 beses ng populasyon ng Korea. Kung ang ebanghelyo ay aktibong maipapahayag doon, naniniwala ko na matutupad ang mga salita mula sa Mateo chapter 24 verse 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Pagkatapos maging aktibo ang kasaysayan ng kaligtasan sa Japan, kung saan ipinangangaral ang ebanghelyo, marahil ang kasaysayan ng paglaganap ng ebanghelyo ay malapit ng matapos.
Ayon po sa statistics, ang Biblia ay naisalin na sa 3,686 na wika. Mukhang lahat na ng maaring maisalin ay naisalin na. Kaya ngayon ay wala nang makakapagsabing hindi ko nagawang manampalataya dahil hindi ko narinig ang Ebanghelyo. Hahatulan ng mga tao hindi lamang para sa mga nagawang kasalanang moral, kundi para sa kasalanan ng kawalan ng pananampalataya. Kaya't ang mga hindi naniniwala ay tiyak na nararapat sa paghatol. Kaya naman, dahil ang Korea at Japan ay tinuturing na nasa dulo ng silangan at dulo ng mundo, ang pangangaral sa Japan ay isang malaking responsibilidad. Ito ay isang malaking responsibilidad para sa atin din. Nawa, ipanalangin po natin ng paulit-ulit ang evangelism sa Japan. Kahit ngayon, maraming tao mula sa mga iglesia sa Korea ang dumalo sa inauguration ceremony upang sama-sama nilang ipagdiwang ito. Kaya umaasa po ako na kayo'y magkakaroon ng interes at mananalangin at ikalulugod ko kung pagtutuunan ninyo ng pansin ang evangelism sa Japan. Hindi po ayon sa schedule yung pagdating ko mula sa Japan kagabi dahil na-delay ang aking flight. Kaya habang iniisip ko kung anong mensahe ang ibabahagi ngayon, napagpasyahan kong basahin mula sa Lucas chapter 17. Nais kong pag-aralan nating sama-sama ang mensahe mula sa Lucas 17. Kaya binasa ko ito. Dun sa verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sinabi nila, dagdagan mo ang pananampalataya namin na humihiling kay Jesus. Pakiusap, bigyan mo kami ng higit pang pananampalataya. Ngunit, tila ang mga alagad ay merong maling pagkaunawa tungkol dun sa pananampalataya. Ang problema sa ngayon ay napakaraming tao ang may malaking maling pagkaunawa tungkol sa pananampalataya. Naniniwala ka ba kay Jesus? Pagkatapos ay sasabihin nila, umattend ako sa church. Hindi, naniniwala ka ba? At sasabihin nila, umattend ako sa church. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa church. Hindi kita tinatanong kung nagsisimba ka o hindi. Kundi kung naniniwala ka kay Jesus. Tapos sasabihin nila, naniniwala ko dahil umaattend ako sa church. Iniisip ng mga tao na kung umaattend sa church ay naniniwala at kung masipag ay naniniwala ng mabuti. Sinasabi ng ilang tao, umaattend ako dati sa church pero hindi na ngayon. Nang tinanong ko, ibig sabihin ba nito ay naniniwala ka at pagkatapos ay huminto ka? Hindi. Hindi ka naniniwala mula pa sa simula. Kung meron kang matatag na pananampalataya, hindi ka maaring umaattend ng church at pagkatapos ay hihinto. Ngunit hindi talaga alam ng mga tao kung ano ang pananampalataya. At kung ang mga taong nagsisimba ay masigasig na pumupunta, ginagawa ang kanilang ministeryo at nagbibigay ng offering, siniisip nila na ang kanilang pananampalataya ay mabuti. Gayunpaman, may pagkakataon na hindi ito ginagawa ng mga tao ayon sa pananampalataya. Sa tingin ko, maraming tao ang pumupunta sa church sa buong buhay nila, pero sa paningin ng Diyos, wala silang pananampalataya. Kaya pag-aralan natin kung ano yung pananampalataya. Sinabi ng mga alagad, pakiusap, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Meron kaming pananampalataya, ngunit maliit lamang, kaya pakiusap, dagdagan mo. Halimbawa, pwedeng sabihin ng isang tao, meron akong pamasahe, ngunit hindi sapat, kaya pakiusap, bigyan mo ako ng higit pa. Hindi ka ba maaaring humingi sa iyong magulang o sa ibang tao? Hindi ito sasapat. Gayon din naman, humihingi tayo ng dagdag pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ang ibang mga tao nagsasabi, pakiusap, bigyan mo ko ng pananampalatayang singlakas ng baka. Pakiusap, bigyan mo ko ng pananampalataya gaya ng bundok. Ngunit, ganito sila nananalangin dahil hindi nila alam kung ano ang pananampalataya. Nang manalangin ng mga alagad kay Jesus, pakiusap, dagdagan mo ang pananampalataya namin, sinabi ni Jesus, kung meron kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito. Marahil si Jesus ay naglalakad sa tabi ng dagat ng Galilea at tila maraming mga puno ng sikamoro sa tabi niya. Binhi
ng mustasa. Binhi ng mustasa, alam ninyo ba ito? Walang puno ng mustasa sa Korea, ngunit meron ito sa Israel. At ang mga ito ay halos kasing laki ng jujube tree. Hindi naman sila malaki. Ngunit, gaano kaliit ang binhi ng mustasa? Ang ilang binhi nito ay napakaliit. Napakaliit at kapag hinipan mo ng malakas, at ito talaga ililipad. Napakaliit lamang nito. Lilipad ito. At kahit na yung pinakamalaki sa binhi nito ay mas maliit pa din kaysa sa isang butil ng bigas. Ganon kaliit ang binhi ng mustasa. Ngunit ang pananampalataya sa Lucas 17 verse 6 ay pananampalatayang kasing laki ng isang binhi ng mustasa. Ito ay nangangalugan na hindi natin maunawaan ang lahat. Ipagpalagay natin na ang pananampalataya ay kasing liit ng binhi ng mustasa. At kung meron tayong pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa, masasabi natin sa puno ng sikamoro, mabunot ka at matanim ka sa dagat. Kung gayon, sa palagay mo ba ay mabubunot ang puno ng sikamoro at may tatanim sa dagat at makakalikha ng bukid ng sikamoro? Kaya hindi natin kayang maintindihan ng lahat. Minsan, kapag ang Panginoon ay nagsasalita ng mahalagang katotohanan, nagsasalita siya sa pamagitan ng talinhaga na higit sa abot ng ating kaisipan at lubos nating hindi maunawaan. Doon sa Mateo chapter 21, kung kayo'y may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan, hindi lamang ninyo magagawa ang nagawa sa puno ng higos, kundi kahit sabihin ninyo sa bundok na ito, malis ka at mapatapon sa dagat, ito ay mangyayari. Mas hindi ka panipaniwala yung pahayag na ito, hindi po ba? Kung gayon, mayroon bang sino man ang makakapaglipat ng isang bundok na may pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa? May nagbunot na ba ng puno ng sikomoro at itinanim sa dagat? Kung gayon, ay wala ni isang tao ang may pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa. Hindi ito nangangahulugan na ito ay literal na mangyayari. Ngunit, ang paglipat ng isang bundok o isang puno ng sikomoro na binunot at itinanim sa dagat ay isang talinhaga upang ipaliwanag ang iba pang mga katotohanan. Kailangan nating maunawaan ang kahulugan ng talinhaga. Kailangan natin itong maunawaan. Una ay ang tungkol sa pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa. Nang makita ni Jesus ang mga alagad, tila meron silang pananampalataya, ngunit sinabi nila, kaunti lamang ang aming pananampalataya, kaya't dagdagan mo. Sinabi ng Panginoon, wala kayong pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa. Ito yung ibig sabihin nito. Ano sa tingin ninyo? Kung meron kayong pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa, mangyayari ang mga himalang hindi mailarawan ng ating isipan. Ngunit, wala pasalan nito. Ito po ang ibig sabihin nito. Paano naman tayo? Wala tayong pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa. Kung gayon, meron ba tayong pananampalataya na kasing liit ng kalahati ng binhi ng mustasa? Wala rin tayo nito. Dalawang bagay lamang. Kung meron tayong pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa, o wala talaga tayong pananampalataya. Hindi agad maunawaan ang mahirap na salitang ito. Ngunit, nais ang Panginoon na ipaliwanag ang kamangha-manghang katotohanan. Una sa lahat, ang binhi ng mustasa ay isang napakaliit na binhi. Ito ay maliit na binhi at ito yung pinakamaliit na binhi sa Israel. Ang punong ito ay hindi lumalaki gaya ng napakalaking puno. Pero para sa binhi ng mustasa, kung ikukumpara natin ito ng madali, ito ay parang buto ng tabako. Ang buto ng tabako ay napakaliit din. Ito ay isang annual plant na tinatanim taon-taon. Ito po yung tabako. Ngunit yung mustasa ay hindi. Hindi siya taon-taong itinatanim. Ito ay hindi isang napakalaking puno ng tulad ng puno ng jujube sa Korea o mansanitas sa Pilipinas. May dalawang ganitong puno po sa rooftop ng 6th floor ng Seoul Central Church Building, dun sa may Fellowship Garden.
Yung jujube ay hindi annual fruit or annual tree, sorry. Ang mga ito ay mga pangmatagalang puno. Kaya sa napakaliit na buto, ang binhi ng mustasa ay nagiging malaking puno na maihahambing sa laki nito. Ngunit bakit ipinaliwanag ng Panginoon ang pananampalataya bilang pananampalataya na kasing laki ng binhi ng mustasa? Una sa lahat, ano ang maiisip natin tungkol sa binhi ng mustasa? Gaano man kaliit ay mayroong buhay sa loob nito. Ang mahalagang bagay tungkol sa pananampalataya ay kung may buhay o wala. Gaano man kalaki ang iyong pananampalataya, kung walang buhay, hindi ito tunay na pananampalataya. Kailan magsisimula ang tunay na pananampalataya? Roma 10:17, kaya ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi isang bagay na nakukuha natin sa ating sariling pagsisikap. Ngunit ang pananampalataya ay nagmumula sa pamagitan ng pakikinig at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Pag-unawa sa ano? Sa Colosas chapter 1 verse 6. Na dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang ebanghelyo ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ito ay kahangahangang biyaya na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak bilang handog upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan at ang Panginoon ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga ng mga kasalanan at hugasan ang ating mga kasalanan magpakailanman at dumanak ang kanyang dugo. Nang mapakinggan mo ang ebanghelyo at tunay na naunawaan ang biyaya ng Diyos, ang pananampalatayang iyon ay nagsisimula sa araw na maunawaan mo ito. Kapag naunawaan mo ang ebanghelyo, natanggap mo rin ang kapatawaran ng mga kasalanan at kasabay nito, nagkaroon ka ng katiyakan na iniligtas ka ng Panginoon. Kaya dumating ang pananampalataya kapag narinig mo ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng biyaya at tunay na naunawaan ng biyaya ng Diyos at syempre, nangyari iyon sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Doon sa unang Korinto, chapter 2, verse 10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ng Diyos ay dumating, siya ang nagpapaunawa at nagpapaniwala sa atin sa biyaya ng Diyos. Ang pagkaunawa at pananampalataya ay gawain ng banal na Espiritu. Kapag taimtim nating hinanap ang biyaya ng Diyos at nais na maligtas at matutunan ang salita, maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Hindi ko rin makalimutan ng alas 8 ng gabi ng October 30, 1962. Malinaw na malinaw ang araw na yun na para bang kahapon lamang ito nangyari. Dahil ito ay kamangha-mangha. Ako ay dating masigasig na reliyosong tao sa higit na 10 taon at nagsagawa ako ng maraming evangelism at naging pastor sa isang simbahan doon sa Nayon ng 2 taon. Wala akong pananampalataya noon sa totoo lamang. Ngunit pagkatapos ay tunay kong naunawaan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Nung malaman ko na mali ang aking pananampalataya, ay desperadong hinanap ko ang biyaya ng Diyos. Tinulungan ako ng banal na Espiritu na maunawaan ito. Kapag ang biyaya ay naunawaan at sinampalatayanan, ang banal na Espiritu ay darating. Doon dumarating ang katiyakan ng kaligtasan at ang buhay ng Diyos ay nagsimulang manirahan sa akin. Ito ang simula ng pananampalataya ng isang binhi ng mustasa. Doon po sa California, may isang lugar doon na tinatawag na Sequoia National Park. Alam mo ba yung puno ng Sequoia? Tama po? Ito ay pinakamalaki na nasa 115 meters ang taas. Ito ay may higit na 13 meters yung lapad. Parang skyscraper. Wala kayong makikitang ganyang mga puno dito sa Asia. Yung national park na yun ay puno ng dambuhalang mga punong ito. Pakiramdam ko, ako ay nasa gubat ng mga gusali. Ngunit, ang napakalaking puno na ito ay nagsimula din sa maliit na binhi. Hindi ba't nakakamangha ito?
nagsimula sa maliit na binhi. Ganyan nakakamangha ang buhay. Ang isang maliit na binhi ng mansanas ay nagiging isang malaking puno na nagbubunga ng daan-daang mga prutas. Ang buhay sa binhi ay nagsimulang gumalaw o may mangyari. Tulad ito ng ating pananampalataya na gaya ng sukat ng binhi ng mustasa ay mayroong ding kakaibang paggalaw. Hindi lamang ang buhay ng Diyos ang nagsisimula, ngunit mula dito ang mga himalang hindi mailarawan ng ating isip ay nangyayari. Sa Lucas chapter 17 verse 6, ang puno ng sikomoro ay nabunot at naitanim sa dagat. Maaaring ba itong mailarawan sa isip mo? Pero hindi talaga ito nangyari. Kahit nabunutin mo ang puno ng sikomoro ay itanim ito sa dagat, hindi magkakaroon ng bukid ng sikomoro sa gitna ng dagat. Hindi ito mangyayari. Ngunit, hindi ito ang ibig sabihin niya rito. Kung paanong ang puno ng sikomoro ay nagkaugat sa lupa, gayon din naman ang tao ay nagkaugat sa sanlibutan. Kaya bago tayo maipanganak muli, tayo ay taga-sanlibutan. Sa Juan chapter 15, sinabi ni Jesus, ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan. Sa Juan chapter 17, sinabi ni Jesus, yung parehong bagay sa kanyang mahabang panalangin bago siya mamatay sa krus. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Ito ay tumutukoy sa mga ligtas, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, subalit hindi siya taga-sanlibutan. Siya ay pumarito sa sanlibutan, subalit hindi siya taga-sanlibutan. Siya ay nabuhay ng maigsing panahon, namatay sa krus, siya ay bumangon sa ikatlong araw, umakyat sa langit upang maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos, ang gawain ng kaligtasan. Ito ay saglit na pagbisita dito sa sanlibutan. Ngunit siya ay hindi taga-sanlibutan. Pagkatapos na mabuhay muli ni Jesus, siya ay nanatili ng 40 araw at pagkatapos ay umakyat sa langit. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Ang isang taong na ipanganak muli ay nabubuhay pa din sa sanlibutan. Ngunit siya ay hindi taga-sanlibutan. Kung gayon, saan sila nabibilang? Sila ay nabibilang sa langit. Sinasabi doon sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kapag ikaw ay ligtas na, ikaw ay mamamayan na ng kaharian ng langit. Doon sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya parang dual citizenship, kumbaga. Ang Koreano ay mayroong pagkamamamayan ng Koreano at ang Filipino ay mayroong pagkamamamayan ng Filipino. Ngunit kapag ang isang tao ay naligtas, sila ay mamamayan na ng langit. Dito sa lupa, naging mga dayuhan na tayo. Nabubuhay tayo dito, pero hindi tayo taga rito. Nailipat na tayo doon sa langit. Tapos na yung proseso sa immigration at nasa atin na ang pagkamamamayan ng langit. Makakapunta na tayo doon. Nakakamanghang pakinggan, hindi po ba? Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Bakit po? Dahil tayo ang mga kinuha ng Diyos upang dalhin sa langit. Kanyang sinabi na kung paanong sa pananampalataya gaya ng binhi ng mustasa ay mabubunot ang puno ng sikomoro. Gayon din naman tayo na nakatinim dito sa sanlibutan ay nabunot mula rito. Hindi natin ito kaagad na unawaan. Hindi ganun kadali na mabunot. Ngunit, mas mahirap ang maitanim sa dagat. Tama? Maitanim sa dagat. Hindi ka makakapagtanim ng puno sa dagat. Hindi ka makakapagtanim ng puno ng sikomoro sa dagat.
Ngunit para sa mga ligtas, ang ating buhay ay nagsisimula sa pananampalataya na gaya ng isang binhi ng mustasa at ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos at ang kanyang plano ay kumikilos sa atin sa sanlibutan. Naisip ba ninyo yun? Merong mga himala na hindi mailalarawan ng ating isipan. Kung gusto mong maniwala, maniwala ka. Kung hindi, hindi. Kung pumunta ka ng simbahan, iyan ay pananampalataya. Kung hindi, iyan ay hindi pananampalataya. Hindi po talaga ito pananampalataya. Sinasabi sa Santiago chapter 2, siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa. Paano mo ito mapapatunayan? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Sinabi ng Biblia na kung meron tayong pananampalataya, dapat na meron tayong mga gawa. Anong klaseng mga gawa? Nakakamangha kung ano ang kanyang gawain ng pananampalataya. Ang kanyang gawain ng pananampalataya. Ngayon ay hindi na tayo taga-sanlibutan. Tayo ay sa Panginoon na. Tayo ay nabibilang sa langit. Maaari na kahit ligtas ka na, hindi mo ito nalalaman. Kaya kailangan na malaman ninyo ito. Nang tayo ay naligtas, ang lahat ng ating pagkamamamayan ay nailipat na sa langit. Alam ba ninyo ito? Ang ating pagkamamamayan ngayon ay sa langit na. Nang naligtas tayo, ang buhay ng Diyos ay naitanim sa atin at ang tunay na pananampalataya ay napasa atin. Ang resulta ng tunay na pananampalataya ay mayroong nakamamanghang pagbabago. Sinasabi sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Mayroong physical examination, tama po? Ito ay upang makita kung merong mga sakit na nasa aking katawan na hindi ko nalalaman. O kung meron man sa atin na nakamamatay na sakit gaya ng cancer. Maraming tao ang namamatay kaagad dahil sa sakit. Kaya nga meron tayong medical check-up upang malaman ito at magamot kaagad. Yan yung physical examination. Para makita kung meron tayong sakit sa ating katawan, lalong-lalo na kung merong nakakamatay na sakit gaya ng cancer. Dahil maraming tao ang namamatay kaagad dahil sa sakit, kaya kung meron tayong medical check-up, malalaman ito at magagamot kaagad. Sa examination, makikita yung diagnosis at sasabihin tayo na ipagamot yun. Meron ba tayong pananampalataya o wala? Ang pagpunta sa simbahan ay hindi nangangahulugan na mayroong kang pananampalataya. Sinabi doon sa Mateo 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Maraming tao sa mundo ang nagsasalita sa kanilang mga labi, Panginoon, Panginoon. Ngunit sa kanilang puso ay hindi naman nila ginawa ang Diyos na Panginoon nila. Sinasabi nila sa kanilang mga bigin-big, Panginoon, Panginoon. Ngunit sa puso nila ay meron silang ibang Diyos. Siya na umiibig sa pera, ang pera ang Panginoon niya. Pera, ikaw ang Panginoon ko at Diyos ko. Iniisip nila na poprotektahan sila ng pera. Iniisip nila na ang pera ang mag-iingat sa kanila sa kanilang hinaharap. Iniisip nila na ang pera ang magpapasaya sa kanila. Sinasabi sa kawikaan, ang yaman ng mayamang tao, ang kanyang matibay na lungsod at ang kanyang pag-iisip ay tulad ng pader na matayog. Ang taong mayaman ay maraming pera kaya para sa kanila ay iniingatan siya nito. Ngunit sinasabi ng Biblia na ito ay kahangalan. Sinabi sa Lucas 12:20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihahanda mo. Gayon ngayon nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Maraming hangal na taong mayayaman sa mundong ito. Iniisip mo bang ang pera ang poprotekta sa iyo? Nagkakamali ka. Merong mga taong sobrang napakayaman sa mundo. Kilala nating lahat si Steve Jobs.
Naginulat yung mundo sa pagdevelop ng Apple smartphone at nakaipon ng napakalaking kayamanan. Subalit, namatay siya sa pancreatic cancer sa edad na 56. Bago namatay si Steve Jobs, sinabi niya sa intensive care unit, "Nabuhay akong gaya ng hangal. Merong mas mahalagang bagay kaysa mag-ipon ng kayamanan. Ngunit ang mga ito ay hindi ko madadala. Hindi ako maliligtas nito at hindi ako napasaya nito. Subalit, nabuhay akong gaya ng hangal para lamang dito." Kapag ang taong mayaman ay namamatay, parang mayroong kulang sa kanila. Kung titingnan ninyo, yung mga salita na nakasulat sa testament ng chairman ng isang napakalaking kumpanya sa bansa bago siya mamatay, kanyang sinulat, "Hindi ko alam kung sinong makikinabang ng kayamanan na meron ako. Hindi ko alam kung sino ang titira sa malaki at magarbo kong villa o sino ang hahawak ng susi ng maganda kong sasakyan." Sinabi niya ang mga salitang iyon at siya ay namatay. Ang mga taong iniisip na ang layunin ng kanilang buhay ay upang mag-ipon ng kayamanan ay ang mga taong hindi nakikilala ang Diyos. Iniisip nila ang mabubuhay sa mundong ito ng libong mga taon. Para bang ganoon ang haba ng kanilang ibubuhay. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Sa mga Kawikaan, chapter 27, verse 1, "Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. Sinasabi mo na ikaw ay makakaipon ng maraming pera at magtatagumpay sa hinaharap." Sa aklat ng Jeremias, sinabi, "At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon. Sila na naghahanap niyon para sa kanilang sariling kapakanan ay mga hangal." Sinasabi ng Biblia, huwag mo nang hanapin ang mga iyon. Tayo mga tao na dapat na sumunod kasama ng Panginoon saan man niya tayo tawagin. Gayunpaman, naparito si Jesus sa mundo at nais sa katuparan ng gawain ng kaligtasan, at kung ating maunawaan ang biyayang ito, tayo ay maliligtas at magkakaroon tayo ng matibay na pag-asa na makapasok ng langit, tayo ngayon ang mga matagumpay na tao dito sa sanlibutan. Ang mga taong makakasunod sa harapan ng Panginoon anong oras man silang tawagin ng Panginoon, ay ang mga taong nararapat para sa layunin ng paglikha ng Diyos sa tao. Dahil sila ay mga ligtas at tiyak na ang buhay ng Diyos ay nagsimula nang tayo ay naligtas. Ang buhay ng Diyos ay nagsimula sa Kanya. Kaya doon sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, "Siyasatin ninyo ang mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok." Kung ikaw ay ligtas, masasabi mong si Kristo ay nasa iyo. Ito'y nakakamangha. Tiyak na kahit hindi alam ng isang taong ligtas na nasa Kanya ang Espiritu Santo, wala, ang Espiritu Santo ay nasa Kanya. Kaya dapat nating malaman na ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ang Panginoon ay nasa akin at siya na ang Panginoon ng aking buhay. Kaya nga, sinabi sa Roma 8:9, "Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Nung kayo'y naligtas, ang Espiritu ni Kristo ay dumating sa inyo at tanging mga naligtas lamang ang siyang Kristiyano. Silang mga hindi naligtas ay hindi mga Kristiyano. Sila'y mga reliyosong tao lamang. Ang isang Kristiyano ay isang tao kung saan nabubuhay si Kristo. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya ang Espiritu ni Kristo ay dumating sa atin. Kaya nga, sinabi sa 1 Pedro chapter 1 verse 23, "Ipinanganak na kayo muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos." Ang salita ay naging binhi ng Diyos at itinanim bilang binhi ng buhay. Kaya ang taong nakaunawa sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng salita ay naligtas ay mayroong Espiritu Santo sa loob niya. May mga taong nagsasabi na sila ay ligtas na, subalit hindi alam na nasa kanilang Espiritu Santo.
Ang dahilan ay maaring hindi pa talaga sila ligtas o kaya'y ligtas na subalit hindi pa niya ito lubos na alam. Ang mga taong ligtas ay merong Espiritu Santo. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Gaano ba nakakamangha na ang Panginoon ay nasa akin? Sa Galatia, chapter 2, verse 20, ako ay ipinakong kasama ni Kristo. Ito ang mga ligtas. Bagamat ang talatang ito ay patotoo ni Apostol Pablo, ito ang patotoong maaring sabihin ng lahat ng mga Kristiyano. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Anong ibig sabihin nito? Nang si Jesus ay namatay sa krus, sinabi niya na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Nang si Jesus ay namatay, lahat ng mga tao, ang mga makasalanan, ay namatay na kasama niya. Nang maunawaan natin ang biyaya na, nang si Jesus ay namatay, ako na isang makasalanan ay namatay din. Ako'y namatay dahil ang Panginoon ang namatay sa halip na ko. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang isang taong naligtas ay namatay na at nailibing na ang kanyang lumang pagkatao. Nang tayo'y bautismuhan, tayo'y inilubog sa tubig. Anong ibig sabihin nito? Ako'y namatay at nailibing na kasama ang Panginoon. Kahit na gaano katinding pagnanasa sa sanlibutan ang meron ka, gaano ka man kabata o kasigla, kung ikaw ay naligtas na, ang iyong lumang pagkatao ay namatay at nailibing na kasama ng Panginoon. At kung ikaw ay nailibing na, wala na. Tama? At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoon ay nasa akin na siyang aking buhay. Ang Panginoon ay akin bilang aking bagong Panginoon. Kahit ako'y mamatay, ang Panginoon ay kasama ko. Tama ba? Dapat itong maging malinaw. Lord is always in me and I am in you. Siya ba'y talagang nasa akin? Kung gayon, ang Panginoon ay dapat nating maging Panginoon. Panginoon. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ganito ang sinabi ko, Panginoon. Ibig sabihin nito, ang Panginoon na ang Panginoon ng buong buhay ko. Ang buhay ko ay sa iyo na. Mabubuhay man ako o mamamatay ayon sa iyong kalooban. Kung paanong ang Panginoon, ang ating Panginoon, dapat na mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Dapat nating alamin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung paanong ito'y nakasulat sa Biblia at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, dapat na malaman ng isang taong ligtas na siya'y namatay sa krus kasama ang Panginoon at siya'y nabubuhay kasama ng Panginoon. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi ito isang ideya lamang, kundi ang Panginoon ay dapat na nasa akin at nabubuhay. Ang Panginoon ang aking Panginoon, ang Panginoon ang aking buhay. Kaya ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Subalit, meron akong pupuntahan ngayon Subalit, ito'y isang lugar na ayaw ng Panginoon, kaya ngayon, Panginoon, pakiusap magpahinga ka muna ng maayos sa bahay. Meron akong lugar na pupuntahan, subalit ito'y isang lugar na ayaw ng Panginoon. Kaya, dahil ayaw mo, manatili ka muna sa bahay. Babalik akong ligtas. Huwag ka mag-alala. Sige, mag-ingat ka. Ganito kaya sasabihin ng Panginoon? Hindi, sasama rin ako. At ang Panginoon ay susunod sa Kanya. Kaya anong gagawin mo? Pupunta ka pa rin ba nakasama ang Panginoon sa lugar ng ayaw niya? Kahit na ayaw ito ng Panginoon, kung gusto mo, ayos lang ba? Hindi. Huwag mong gawin. Kung ano ang ayaw ng Panginoon, ay ayaw ko na rin. At kung ano ang gusto ng Panginoon, ay gusto ko rin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ng aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Mabuhay man tayo mamatay. Kung ako'y mabubuhay at magbibigay kasiyahan sa Diyos, ako'y patuloy na mabubuhay. At kung ako'y mamamatay at magbibigay kasiyahan sa Diyos,
ako'y mamamatay. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ng aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon na tayo'y tatayo sa harapan niya, hahatulan niya tayo kung namuhay tayo ayon sa kanyang kalooban o para sa ating sarili. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Pagkatapos maligtas, ang ating katawan ay buhay pa rin, hindi ba? Sa mga katawang ito, tayo'y hahatulan kung nabuhay ba tayo ayon sa kalooban ng Diyos o para sa ating mga sarili, kung sinunod ba natin ng Espiritu ang ating laman. Ang katulang ito para sa mabuti o masama ay iba sa moral na pamantayan ng mundong ito. Ito'y nagpapatungkol sa kung nabuhay ba tayo ayon sa kalooban ng Diyos o ng ating sariling pagnanasa, kung sinunod ba natin ang Espiritu o ang laman. Kapag tayo'y tatayo na sa harapan ng Panginoon, tayo'y mahigpit na hahatulan at ang pagkakaiba ay magiging malinaw. Kaya ano ang gagawin mo? Mabubuhay ka ba pa rin ayon sa iyong kagustuhan? Ang Panginoon na nagligtas sa atin ang unang nagmahal sa atin ng kanyang buong puso, kaluluwa at lakas. Kaya nga tayo rin ay dapat na mahalin ang Panginoon ng ating buong puso, kaluluwa, lakas at buhay. Ganito dapat tumugon at suklian ang biyaya ng kaligtasang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon ang unang naglingkod sa atin, hindi po ba? Ang pananampalataya ay hindi isang uri ng relihiyon. Kung paanong sinasabi ng ilan, ito'y hindi isang laro o libangan. Ang Panginoon, ang tanging anak ng Diyos, ay namatay upang iligtas tayo. Kaya, paano naman tayo? Ano ang sinasabi ng Panginoon? Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Hindi upang pahirapan tayo, kundi upang bigyan tayo ng masigit pang kaluwalhatian. Hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, hanggang sa katapusan. Hindi lamang kapag maginhawa. Ang mabuhay para sa Panginoon at mamatay ng maluwalhati para sa Kanya, ito ang tunay na tagumpay. Ang Panginoon ay namatay upang iligtas tayo at muling mabuhay. Si Apostol Pablo ay nagtiis ng kahirapan sa kanyang buong buhay para sa Panginoon at namatay para sa Kanya. Ganon din si Pedro, namatay habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, ipinako sa krus ng pabaliktad. Walang sino man sa mga apostol ang namuhay ng maayos at namatay sa katandaan. Silang lahat ay tapat maging hanggang sa kamatayan. Paano naman tayo? Pwede ba tayong mabuhay nang walang ingat? Sa tingin ninyo, nabunot ba talaga ang puno ng sikamoro? Nang sinabi ni Jesus, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat. Ito'y tumutukoy sa pagtapon natin sa ating buhay sa kasaganahan ng biyaya ng Diyos, plano at kapangyarihan, kagaya ng puno ng sikamoro na napatapon sa dagat. Hindi sa karaniwang dagat, kundi sa walang hanggang dagat ng kanyang paggabay, kagaya ng isang himno, many souls who would launch into the deep but falter at the sight of a small wave in the shallow waters. Sabi pa, loosen the anchor and sail into the deep, venture out to the center of the vast sea. Itong ibig sabihin na itapon natin ang ating buong buhay sa plano ng Diyos. Magtiwala sa Kanya. Iingatan niya ang lahat-lahat sa Kanyang kapangyarihan. Mabuhay man tayo o mamatay, dapat nating ilaan ang ating buhay na binibigyang kasiyahan ng Panginoon at isinasakatuparan ng Kanyang kalooban. Ito yung Kristiyanong pamumuhay. Hindi ito nakalaan para sa ilan lamang, ito'y para sa lahat ng mga Kristiyano. Ito ang diwa ng tunay na pananampalataya at ito rin ang sinasabing tunay na bunga ng pananampalataya. Mahirap ba? Sa totoo lang, ito'y madali. Isipin ninyong nabubuhay kayo ayon sa inyong sariling kalooban, gaano ito nakakapagod. Subalit, ang mabuhay o mamatay ayon sa kalooban ng Panginoon, ito'y madali. Narinig ko yung isang kwento sa Japan tungkol sa isang sister na pagkatapos maligtas, nalaman niya na maraming bagay ang kailangan niyang gawin bilang isang mananampalataya. At naunawaan niya na ang pinakamadaling gawin ay ang pagbibigay ng ikapo. Sinabi niya, ang pagbibigay ng ikapo ang pinakamadali. Kaya ito yung inuna ko. Para sa iba,
Ang pagbibigay ng ika-10 ay talagang napakahirap. Talaga bang mahirap? Kung iniisip mong mahirap, talagang ganito ang lagi mong mararamdaman. Subalit, kung iniisip mong ito'y madali, ito'y magiging madali lang. Dahil ang kailangan mo lang gawin, ay gawin ito. Hindi hinihingi sa atin ng Diyos na gawin ang hindi natin kayang gawin. Kung kaya mo ito, bakit ito magiging mahirap? Ang mabuhay o mamatay para sa Panginoon ay ang sabihing, Panginoon, masunod nawa ang kalooban mo. Ganito ito kasimple. Sa Juan 15:19 sinabi, kayo'y hindi taga-sanlibutan. Malinaw nitong ipinahayag kung saan kayo kabilang. Namumuhay tayo sa sanlibutan, ngunit hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo mga tao na makakapunta sa Panginoon anumang oras. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Muli mang bumalik ang Panginoon o magkatagpo man natin siya bago ang kanyang muling pagkabalik o pagbabalik, dapat lagi tayong handa. Sinabi sa Apocalypse chapter 14 verse 13, mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon. At sa mga awit 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yung kamatayan ng isang Kristiyano ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay ang pinakamaluwalhating bagay. Ngunit ang mamatay pagkatapos mamuhay ayon sa sariling kalooban ay hindi mabuti. Ito ay magdadala ng kahihiyan sa harapan ng Panginoon. Una sa lahat, dapat tayong manampalataya at dapat nating malaman na ang Panginoon ay nananatili sa atin. Ang Panginoon na nananatili sa atin ang siyang dapat maging Panginoon ng ating buhay. Ang Panginoon ang naging Panginoon sa loob natin. Ano ibig sabihin nito? Pagsabi ng Panginoon, yung salitang Panginoon ay nangangahulugang amo na siyang nagahari. Madalas itong binigyan din ni Apostol Pablo. Makikita ito sa Roma chapter 1 verse 1, Filipos chapter 1 verse 1, Galatia chapter 2 verse 20. Ipinahayag niya na ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, hindi na ako ang Panginoon ng aking buhay, kundi ang Panginoon. Sa Lucas chapter 14 verse 26 hanggang 27, nagbigay si Jesus ng kakaibang turo. Kung ang sino man ay lumapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, ay maging sa kanyang sariling buhay ay hindi maaring maging alagad ko. Gumamit ng matinding pahayag ang Panginoon, yung salitang puot. Siya na hindi napupuot ay hindi maaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Sa Lucas chapter 14 verse 33, sinabi niya, kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ko. Yung salitang puot, dito ay talagang matindi at maaring magkamali ng intindi kung babasahin lamang ito ng literal. Ibig sabihin ba nito ay kakamuhian natin yung ating magulang, asawa o anak? Siyempre hindi po. Ang turo na ito ay nagbibigay diin na mahalin ang Panginoon higit sa anumang bagay. Kung minsan, sa pagmamahal sa Panginoon, maaaring kailangan nating tanggihan o hayaan ang ating pamilya, lalo na kung ito ay salungat sa kalooban niya. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 10 verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Siya ang dapat na nasa pinakamataas na posisyon ng ating puso at buhay. Hindi ito kakaibang utos. Paumanhin, ngunit ito'y natural lamang. Ito yung dapat gawin ng bawat mananampalataya. Sa Lucas chapter 14 verse 33, sinabi ni Jesus, kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ko. Ngunit sa katunayan, ano ba ang pagmamayari natin? Wala tayong anumang pagmamayari. Lahat ay sa Panginoon. Siya ang lahat sa atin.
Kung sasabihin niyang mabubuhay tayo, tayo mabubuhay. Kung sasabihin niyang mamamatay tayo, tayo mamamatay. Kung sasabihin niya na gawin ang isang bagay, gagawin natin iyon. Kung ipag-utos niya ang isa pa, susundin natin iyon. Ano man ang meron tayo ay ipinagkatiwala niya sa atin at walang anuman tayong maangkin na ating pag-aari upang malaya nating kontrolin. Ito yung ibig sabihin na ang ugat ng puno ng sikomoro ay bubunutin. Para sa mga naligtas na, yung mga ugat ng puno ng sikomoro ay mabubunot. Kung ito man ay mabunot, maaari itong itanim ulit, tama? Hindi ito may tatanim kay Jesus, malibang mabunot ito mula sa sanlibutan. Kapag ialay natin ang ating buong buhay sa Diyos at ipagkakatiwala ito sa Kanyang walang hanggang biyaya at makapangyarihang kamay, ang ating buhay ay tunay na maitatanim sa Kanyang biyaya. Tingnan po natin sa Lucas chapter 17 verse 7. Sino sa inyo ang magsasabi sa lingkod na kagagaling lamang sa bukid dahil sa pag-aararo o pagpastol ng tupa, halikan narito agad at umupo sa hapagkainan. Biglang dumarating ang isang lingkod. Kapag nag-araro ang isang lingkod, nagpastol ng tupa buong araw, pagkatapos ay bumalik, sasabihin ba ng kanyang Panginoon, nagtrabaho ka ng maigi? Halika, kumain ka at magpahinga ang mabuti. Ngunit, hindi ito yung sasabihin ng kanyang lingkod. O hindi niya ito sasabihin sa kanyang lingkod. Siya ay uupo at sasabihin, paglingkuran mo ako habang kumakain at umiinom. Hindi. Yun yung sasabihin niya. At pagkatapos ko kumain at uminom, ay kumain ka. Magrereklamo ba ang lingkod? Pwede ba siyang magreklamo? Panginoon, ikaw ay hindi patas. Alam mo ba kung gaano ako naghirap? Marami akong paghihirap sa pag-aalaga ng mga tupa dahil napakatigas ang kanilang ulo. Pagod na ako, uhaw at gutom. Ngunit pagka-uwi sa bahay, dapat ko pa bang paglingkuran ng aking Panginoon habang siya ay kumakain at umiinom? Panginoon, napakasama mo. Ayoko na magtrabaho. Magagawa ba niya ito? Hindi. Tingnan natin. Yung trabaho ba ng alipin ay mag-araro ng bukid at magpastol ng tupa? Yung tungkulin niya ay mahalaga. Ngunit mas mahalaga na paglingkuran yung Panginoon pagbalik sa bahay nito. Mas mahalaga na paglingkuran ang Panginoon. Napapabayaan ba ng isang lingkod na paglingkuran ng kanyang Panginoon dahil nagtatrabaho siya sa bukid? Hindi. Ito ay mali. Kung siya ay may inaasikaso para sa kanyang Panginoon, dapat niyang higit na paglingkuran ng kanyang Panginoon. Ano yung ibig sabihin nito? Ipangaral ang Ebanghelyo. Habang naglilingkod sa church, ito yung mga gawain para sa Panginoon. Ito yung dapat nating maunawaan. Ipangaral ang Ebanghelyo. Habang naglilingkod sa church, ito yung mga gawain para sa Panginoon. Sa Colossus chapter 3, verse 23, ano man ang inyong gagawin, ay buong puso ninyong gawin, na parang sa Panginoon, kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ang ating buhay Kristiyano ay Colossus chapter 3 verse 24. Sa Panginoong Hesukristo kayo naglilingkod. Colossus chapter 3 verse 23 na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Colossus chapter 3 verse 24, sa Panginoong Hesukristo kayo naglilingkod. Dapat tayong gumawa na parang sa Panginoon dahil sinabi ng Panginoon na ang asawang babae ay dapat maglingkod sa asawang lalaki at ang asawang lalaki ay dapat maglingkod sa asawang babae at paglingkuran nila ang kanilang mga anak. Alam ba ninyo ito? Hindi tama na magreklamo. Dapat ganun din sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Hindi tama na gumagawa ng may kasinungalingan o ng may sama ng loob dahil lamang sa mababa yung sahod. Ito yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Magagawa ba ninyo ito? Kung gayon, siguradong gagantimpalaan kayo ng inyong boss. Kung hindi niya ito ibibigay ito ng Panginoon.
nangako ang Panginoon na magbibigay. Mayroong isang sister sa Amerika, nagtrabaho siya sa isang shopping center. Una niyang trabaho ay tagapaglinis. Nakita agad ng may-ari na may kakaiba sa kanya. Hindi lamang niya ginagawa yung trabaho niya, maging yung trabaho din ng iba. At kung may dumura ng bubble gum, dumikit ito, kakayurin niya ito at lilinisin. Wow! Ang taong ito ay kakaiba. Pagkatapos, binigyan siya ng may-ari ng marami pang trabaho. Hanggang sa ang sister na iyon ay naging manager. Dalawa silang manager na nagtatrabaho doon, ngunit tinigil o tinanggal ng may-ari ang isa pa at ipinagkatiwala sa kanya ang lahat, maging yung pera. Unang beses akong nakakita ng taong porsigido sa kanyang trabaho. Siya ay masipag, tapat, at nagtatrabaho lamang para sa may-ari. Kawikaan chapter 22 verse 29. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Kung siya ay mahusay sa kanyang gawain, siya ay tatayo sa mataas na posisyon. Halimbawa, yung mga may-ari ng negosyo, sila ay naghahanap ng mga masipag na tao at ipinagkakatiwala ang mahalagang trabaho. Sinabi ng isang pastor, nagpark ako sa isang parking lot at nagasgasan ko yung isang sasakyan. Walang sino naman yung nakakita sa akin. Maaring sabihin ko na lamang, hingi ako ng patawad, tapos aalis. Ngunit, siya ay nagsulat sa isang piraso ng papel at nilagay ang kanyang phone number. Nagkamali ako at nagasgasan ko ang iyong sasakyan. Humingi ako ng tawad. Babayaran ko na lamang ang halaga ng pagpapaayos. At inilagay niya ito doon sa sasakyan. At pagkatapos, ay nakatanggap siya ng tawag mula doon sa CEO ng isang kumpanya. Tinawag siya at pinapunta ng CEO. Sinabi niya, wala pa akong nakikitang tao na kasing tapat mo. At binigyan sa kanya yung mataas na posisyon sa kumpanya. Ito itong nangyari. Totoo po. Nangyari ito bago siya naging isang minister. Kaya siya naman talaga ay nirespeto sa kanilang kumpanya. At di kalaunan, siya ay naging minister. Dapat tayong maging tapat at magbigay lugod sa Panginoon. Kaya sa lahat ng bagay, ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimbalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Yung paglilingkod sa church ay gaya ng paglilingkod sa Panginoon. At ang gawain ng inyong ginagawa sa bahay at trabaho ay ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kapag nakita ng mga tao ang inyong ginagawa, Kristiyano yun ah. Ang isang Kristiyano ay iba sa ibang mga tao. Yung pag-evangelize ay imposible sa pamagitan lamang ng salita. Kapag nag-evangelize sa pamagitan ng mabuting pamumuhay, sasang-ayon yung ibang tao sa kanyang pag-imbita sa Bible seminar. Tayo yung mga lingkod na nag-aararo at nagpapastol sa bukid. Ang isang lingkod ay hindi namumuhay ayon sa katigasan ng kanyang ulo. Ang isang lingkod ay hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan. Tama po ba? Meron ba siyang sariling plano? Meron ba siyang katigasan ng ulo? Wala siya nitong mga ganitong plano o anuman. Ito ay dahil siya ay isang lingkod. Isa siyang lingkod, kaya wala siyang sariling plano. Wala siyang katigasan ng ulo. Ang isang lingkod ay hindi pinipilit yung sariling kagustuhan. Meron ba siyang sariling plano? Wala po. Dahil siya ay isang lingkod. Ang ibig sabihin ng dulos sa Griego ay alipin, na ibinili sa pamagitan ng pera. Siya ay isang lingkod. Ipagmamalaki itong sinabi, o pinagmamalaking sinabi ni Apostol Pablo ng 7 beses. Sa Roma, chapter 1, verse 1. Hindi ordinaryong alipin, ngunit tunay na alipin na binili. Kaya, sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20, at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga. Binili ng Diyos ang inyong katawan at kaluluwa sa isang halaga. Sinabi ng Biblia na ang inyong katawan ay binili sa isang halaga.
Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa unang Korinto, chapter 10, verse 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang isang lingkod ay walang sariling plano, sariling pag-iisip at katigasan ng ulo. Ang lingkod ay nabubuhay para sa kanyang Panginoon. Maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan. Ang isang alipin ay gumagawa para sa kanyang Panginoon. Ano ang alipin sa Biblia? At kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Unang Korinto chapter 7 verse 23, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Siya ay alipin ni Kristo at hindi ng tao. Alipin na binili ng Diyos sa malaking halaga. Tayo ay pinagbili sa kasalanan at nararapat sa impyerno, ngunit ang Panginoon ay namatay sa halip na tayo upang bilhin tayo sa isang halaga. Ang kanyang sariling dugo ay dumanak. Binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. Binasa ko ang isang aklat na isinulat ng isang missionary. Siya ay dumaan sa bilihan ng mga alipin bago siya pumunta sa misyon. Napadaan siya doon at ang mga tao ay ibinibenta ng hagayan ng mga hayop. Meron dong isang babaeng alipin na merong lalaking anak. Merong gustong bumili sa kanya, ngunit hindi kasama yung anak na lalaki sapagkat iniisip niya na hindi siya makagawang maayos kung kasama ng babae yung kanyang anak. Desperadong umiyak yung babae at sinabi, pakiusap, punin mo kaming magkasama. Kung gagawin mo ito, gagawa ako ng mas masigasig. Sinabi ng lalaki, hindi ko kailangan ng iyong anak. Siya ay magiging hadlang sa inyong gawain. Umiyak sila dahil nalalaman nila na kung sila ay maghihiwalay, ay hindi na nila makikita ang isa't isa. Nakita ito ng isang misyonaryo, yung nakakadurog pusong pangyayaring ito at nagtanong, magkano silang dalawa? Bibilihin ko silang dalawa. Nagbayad siya ng karagdagan at binili silang dalawa. Yung babae ay tinignan ang bagong nagmamay-ari sa kanya na iniisip kung saan sila dadalhin. At ang kanyang kinagulat, ang misyonaryo, alam niyo kung anong ginawa niya? Pinunit sa kanyang harapan ang kanyang dokumento bilang alipin at sinabing, hindi kita binili upang maging alipin. Ngayon, ikaw ay malaya na. Umalis ka at mamuhay na masaya kasama ng iyong anak. Ngunit, inisip ng babae, hindi ko maaaring iwan ng tao na binili ako sa isang halaga. Ito po ay base sa totoong pangyayari. Ang babae ay nagmakaawa sa misyonaryo na sinasabi, pakiusap, dalhin mo akong kasama mo. Ako'y magiging alipin mo habang buhay. Sumagot yung misyonaryo. Sinabi niya sa misyonaryo, pakiusap. Dalhin mo kung kasama mo. Ako'y magiging alipin mo habang buhay. Sumagot yung misyonaryo, hindi kita binili upang maging alipin. Ngayon, ikaw ay malaya na. Umalis ka na at mamuhay na malaya. Ngunit iginiit ng alipin, hindi, sasama ako saan ka man pumunta at mabubuhay ako para sa iyo. Pagkatapos ng maraming pagsusumamo, sinabi ng misyonaryo, sige, ngunit ikaw ay hindi isang alipin. Tayo na, umalis na. Kaya't magkasama silang naglakbay sa Africa. At habang naglalakbay, nahulog mula sa isang puno ang isang ahas at kinagat yung misyonaryo. Siya'y nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niya yung alipin na patay na nakahiga sa kanyang tabi. Sinipsip nung alipin yung kamandag ng ahas at ito'y pumasok sa kanyang katawan at namatay siya. Yung misyonaryo ay nakaligtas dahil sa kanyang sakripisyo. Pagkatapos nito, inampun niya yung anak na lalaki ng alipin bilang kanyang anak. Ito ay tunay na kwento.
Binili tayo ni Jesus sa isang malaking halaga upang palayain tayo sa kasalanan at bigyan ng kalayaan. Ngunit, paano tayo tutugon sa Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin? Dapat dahil tayo ay kanyang binili, tayo ngayon ay mga alipin ng kalayaan. Tayo ay hindi alipin ng naging sapilitan, kundi kusang loob. Si Apostol Pablo ay nagsalita ng mayroong karangalan na sinasabing si Pablo na alipin ni Jesucristo. Hindi lamang ito sinabi ni Pablo. Sinabuhay niya yung kanyang buhay bilang alipin ng Panginoon. Siya ay nabuhay para sa Panginoon at namatay rin para sa Panginoon. Hindi dapat nating makalimutan na tayo ay mga alipin ng Panginoon. Yung isang alipin ay iniiwan ng lahat ng bagay para sa kanyang Panginoon. At nabubuhay lamang para sa layunin ng kanyang Panginoon. Ito yung sinasabi ng Biblia patungkol sa alipin. Sa Isaiah chapter 52 verse 13. Narito ang lingkod ko ay magtatagumpay, siya'y dadakilain at itataas at magiging napakataas. Tinawag ng Diyos si Jesus bilang lingkod ko. Sa Filipos 2:5 hanggang 6, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Si Jesus ay kapantay ng Diyos at isa sa Trinity. Gayunpaman, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na maging katulad ng tao. Si Jesus ay hindi tao, kundi Diyos, ngunit siya ay naging tao. Hindi lamang naging tao, kundi siya ay naging alipin ng mga tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Jesus ay pumarito sa mundong ito sa mababa at mapagkumbabang katawan ng tao upang tayo ay iligtas. Siya ay pinanganak sa pamagitan ng isang birhen, lumaki sa loob ng 30 taon bilang anak ng mahirap na karpintero. Sino mag-aakala na siya ay anak ng Diyos, ang Kristo at ang tagapagligtas? Kapareho nito, walang nakakilala sa Kanya. Ngunit kung siya man ay kilalanin o hindi ito malaga. Sa loob ng 3.5 taon, isinabuhay ni Jesus ang kanyang sa pampublikong ministeryo at nagtiis ng hindi mabilang na paghihirap. Ang walang kasalanan na si Jesus ay nahatulan ng kamatayan, nagdusa sa kahihiyan at sa matinding paghihirap sa krus, nagdanak ng dugo at namatay. Ang Diyos ay naging lingkod sa sangkatauhan. Si Jesus ay naging lingkod na nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas ang mga makasalanan. Sa Juan chapter 13, verse 13 hanggang 15, sinabi ni Jesus habang inuugasan ang paa ng mga alagad, "Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon? Tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga kamay ng paa, paano naman dapat ding maghugas ng mga paa ang isa't isa, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din naman ayon sa ginawa ko sa inyo." Sa mga araw na iyon, ang paghuhugas ng paa sa kanyang Panginoon ay gawain ng nakalaan sa mga alipin. Ang mga daan ba sa Palestino ay sementado? Hindi po. Ito ay malikabok na daan. Hindi sneakers yung sapatos nilang suot, kundi sandalyas. Kaya pagkatapos maglakad maghapon, ang kanilang paa ay puno ng alikabok, pawis at mabahong amoy. Kapag ang kanyang Panginoon ay pumasok sa bahay, ang alipin ay luluhod muna na mayroong palanggana ng tubig at huhugasan ng paa ng kanyang Panginoon. Ito ay gagawin ng isang alipin. Subalit si Jesus, na ibinaba ang kanyang sarili bilang alipin, ay hinugasan ng paa ng alagad. Sapagkat kayo'y binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kanyang sinabi sa atin, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ginawa ni Jesus ang kanyang sarili bilang alipin at kanyang hinugasan ang mga paa ng mga alagad.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sa Lucas 22, sapagkat alin ang higit na dakila? Ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Oo, siyang nakaupo at kumakain ay dakila. Ang alipin ay nakatayo at naglilingkod sa kanyang Panginoon hanggang sa kanyang Panginoon ay matapos kumain. Ngunit sinabi ni Jesus, subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Sapagkat ang Panginoon ay hindi pumarito sa sanlibutan upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Siya ay naglingkod bilang alipin upang paglingkuran ng kanyang Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? Ang mga dakilang apostol ay isinabuhay ang kanilang buong buhay bilang mga alipin ni Kristo at namatay bilang mga alipin ni Kristo. Ang isang alipin ay walang sariling kalooban, hindi siya nagrereklamo. Kung ang kanyang Panginoon ay maraming pinapagawa sa kanya, maaari bang sabihin ng alipin, tingnan mo Panginoon, ako ay tao lamang, bakit mo ko pinahirapan? Kapag ako ay umuwi, dapat akong kumain at magpahinga, pero kailangan ba bang paglingkuran muna kita? Hindi ako magiging alipin. Maaari ba niya itong sabihin? Hindi. Kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Ito yung resulta ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. Naiintindihan niyo po ba? Magagawa ba ninyo ito? Meron ba kayong pananampalataya na gaya ng binhi ng mustasa? Kung gayon, kung papaano na ang ugat ng puno ng sikomoro ay nabunot, ang ating ugat na mula sa mundong ito ay nabunot. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Siya na yung Panginoon ng aking buhay. Si Kristo na nasa akin ay ang Panginoon ng aking buhay. Whenever I live for the Lord or die for the Lord, alive or dead, I belong to Him. I belong to Him. Ano ang silbi ng pagiging magaling lamang sa pagkanta? Dapat kang mabuhay ng ganito. Roma 14:7. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ang salitang ito ay tungkol sa mga taong ligtas. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Buksan nga natin Roma chapter 14. Hanapin po natin Roma chapter 14. Verse 7. Roma chapter 14 verse 7. Basahin po natin mula sa verse 7 hanggang 9 ng dahan-dahan. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Pakiusap, basahin ninyo ito at pag-isipan ng malalim. Sinabi ni Apostol Pablo, walang sino man sa atin, sa ating mga ligtas. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Tama po ba? Kung ganoon, ay dapat sama-sama tayong sumagot ng, opo, tama po. Opo. Ganito dapat ang sabihin natin, pero hindi sa puso. Walang sino man sa atin. Kung tayo'y mga Kristiyano, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Wala tayong kalayaan na mabuhay para sa ating mga sarili at wala rin tayong karapatan na mabuhay para sa ating mga sarili. Mabuhay man tayo mamatay, dapat nating itong gawin para lamang sa Panginoon. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ano po? Tayo'y sa Panginoon, dapat nating makilala kung sino ang nagmamay-ari sa atin. Sino mang hindi nakakalam kung siya ay sa kanyang sarili o sa Panginoon ay isang magnanakaw. May iba na nag-iisip na ang Panginoon ay tinutukoy dito ay siya. Bakit sa Panginoon na tayo? Siya na ngayon ang may-ari dahil binili tayo ni Jesus sa malaking halaga.
at ginawa niya tayong alipin ni Kristo at bayan na papasok sa langit. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Dapat nating kilalanin kung sinong nagmamay-ari sa atin. Bagamat may Diyos, kung namumuhay at namamatay lamang tayo para sa ating sarili, ito ay mali. Iniisip nila na pagmamay-ari nila ang Diyos. Wala tayong karapatan na mabuhay at mamatay para sa ating sarili. Para saan sa verse na ito? Ang mga taong ligtas ay dapat na mamuhay at mamatay rin para sa Panginoon, sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga buhay at patay, ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Ang Panginoon ay ating Panginoon. Mabuhay man tayo mamatay, ang Panginoon ang siyang ating Panginoon. Patayin niya man ako o buhayin, gawin mo ito ayon sa iyong kalooban. Opo, ganito ang puso ng taong itinanim sa dagat mula sa ugat ng puno ng sikomoro. Ito ang bunga ng tunay na pananampalataya. Bagamat may taong nagsasabi na siya ay nananampalataya, subalit namumuhay ayon sa sarili niyang kalooban. Meron nga bang tunay na pananampalataya sa kanya? Hindi ito tunay na pananampalataya. Mamamatay ako sa Panginoon at ililibing din kasama niya. At ang nabubuhay na sa akin ay ang Panginoon. Ang Panginoon ay siyang may-ari ng aking buhay. Kaya ang aliping ito ay hindi kailanman nagrereklamo. Hindi siya nagrereklamo sa kanyang Panginoon. Sumusunod lamang siya sa kanyang Panginoon. Hinihingi ba sa atin ng Panginoon na gawin ang bagay na ayaw natin para tayo pahirapan? Hindi po. Ginagawa niya ito para sa kapakanan natin. Kami mga aliping walang kabuluhan, ginagawa lamang namin ang aming katungkulan. Kapag natapos na ng alipin ang kanyang trabaho, sinasabi niya bang, napakagaling ko, di ba? Nakakita na ba kayo ng tulad ko? Hindi po. Tayo ay mga aliping walang kabuluhan, mga alipin. Dahil dito, ginagawa lamang natin ang kailangan nating gawin. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Ibig sabihin, hindi ito ayon sa inutos, kundi ayon sa kung ano ang kailangang gawin. Kabagabag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sa Filipos chapter 2 verse 16, na nangahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalma ng walang kabuluhan. Kung mabubuhay tayo para sa kalooban ng Panginoon, may mga bagay tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon sa araw ng pagdating ni Jesus. Pupurihin tayo ng Panginoon sa mga oras na iyon. Magaling, mabuti, at tapat na alipin. Kapag tumayo ka na sa harap ng Panginoon, maririnig mo kaya ang papuring ito mula sa Panginoon? Magaling, mabuti, at tapat na alipin. O ikaw na masama at tamad na alipin. Kung tayo ay tamad bilang Kristiyano, ito ay masama. Alam niyo po ito. Ikaw na masama at tamad na alipin, hindi tayo dapat na parusahan. Kundi dapat nating gawin ang ayon sa kalooban ng Panginoon bilang isang lingkod ni Kristo. Bagamat inuusig ang Panginoon para tayo iligtas, hindi siya nagreklamo. Nang siya ilipustihin, hindi siya gumanti. Nang siya magdusa, hindi siya nagbanta. Sinabi ba ni Jesus, "Hoy, hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Kumanda ka." Hindi po. Wala siyang ganong sinabi. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipik kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Tahimik siyang sumunod. Dapat natin siyang tularan. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin, ito yung resulta ng isang taong may tunay na pananampalataya. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan po? Mamuhay po tayong kagaya nito. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Totoo po. Ayon sa napag-aaralan ko sa Biblia at pakiramdam ko, ang Panginoon ay maaari nang bumalik habang tayo ay nabubuhay pa. Bakit? Dahil malapit na.
Kapag pumunta na tayo sa langit pagkatapos ng ating kamatayan, ito rin ay masaya. Subalit, kung makakatagpo natin ng Panginoon bago tayo mamatay, ito man ay isang malaking biyaya. Kaya, anumang oras bumalik ang Panginoon, dapat nating gawin ang lahat ng makakaya upang makatayo tayo sa harapan ng walang anumang ikahiya. Dapat tayong magkaroon ng pananampalataya na makasunod sa kanyang katahimikan. Manalangin tayo. Mabagin namin Amang Diyos nang hindi ka pa namin kilala, una mo po kaming inibig at kinahabagan. Kaya tinanggap mo ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin sa halip namin. Ang Panginoon ang nagpadanak ng dugo at pinatawad ang lahat naming mga kasalanan sa pamagitan ng mahalaga niyang dugo magpakailanman at iniligtas mo kami sa pamagitan ng iyong dugo na wala kaming anumang ginawa. Ang aming katawan at espiritu ay binili sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Lahat ng ito ay sa iyo na, Panginoon. Kaya po, kayo lamang ang aming Panginoon sa aming natitirang buhay. Bagamat nabubuhay pa kami sa mundong ito, hindi na pa kami kailanman kabilang dito. Kami ay banal na grupo na pinili ng Panginoon. Ang Panginoon ay naging Panginoon na ng aming buhay, pakiusap. Pamunuan mo ang natitira naming buhay, sa gayon ay makapamuhay kami para sa kalooban ng Panginoon. At nawa tulungan kami na mabuhay o mamatay para lamang sa Panginoon. Tulungan mo kami na magawa ang lahat para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Kung mayroong mang mali sa aming buhay, pakiusap, tulungan mo kaming mabago at maging banal sa pamagitan ng iyong salita. Pakiusap, tulungan mo kaming mamuhay para lamang sa kalwalhatian ng Panginoon sa nalalabing panahon ng aming buhay. Hindi nawa kami maging kahiya-hiya sa harap ng Panginoon sa muling pagdating niya. Tulungan mo kami na makatagpo ang Panginoon sa kalwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ay aming panalangin. Amen.